Ang pagtatayo ng multi-bilyong proyekto ng tulay na pinondohan ng China na mag-uugnay sa Samal Island at Davao City ay patuloy na umuusad at inaasahang magbubukas bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang Samal Island Davao City Connector Project ay nagmamarka ng major progress sa ongoing board piling work, dahil ang Department of Public Works and Highways, DPWH, ay nag-anunsyo ng makabuluhang pag-unlad sa inaasam-asam na Samal Island Davao City Connector, SIDC, project, na may mga pagsulong sa patuloy na board na pagtatambak para sa pundasyon na sa kalaunan ay susuporta sa superstructure ng proyekto. Sa site inspection report kay DPWH Secretary Manuel M. Bonoan, ibinahagi ni Senior Undersecretary Emil K. Sadain, na ang board piling works para sa pundasyon ng Land and Marine Viaducts gayon din ang pangunahing navigation bridge na magdurugtong sa Island Garden City of Samal, Igacos, sa Davao City ay sumusulong sa isang kapuri-puring bilis. Hanggang ngayon, lahat ng 74 na board piles na kailangan para sa Samal Island Land Viaduct structure ay natapos na habang 48 sa 104 na kinakailangang board piles ay natapos na rin sa Davao City side. Ani Sadain, kami ay nalulugod na makita ang kapuri-puring pag-unlad na nakamit sa ngayon, sa kabila ng maraming logistical at technical na hamon na kinakaharap namin partikular na dahil sa lalim ng seabed, nananatili kaming nasa landas upang maihatid ang iconic na proyekto ng tulay sa 2028, ang aming koponan ay patuloy na sumusulong, na tinitiyak na ang pananaw para sa magandang infrastruktura na ito ay magiging isang katotohanan. Ipinatupad ng Unified Project Management Office Bridges Management Cluster (UPMOBMC) sa ilalim ng direktang pangangasiwa ni Senior Undersecretary Sadain bilang in-charge ng DPWH Infrastructure Flagship Projects at Project Director Rodrigo I. De Los Reyes. Ang 4.01 kilometrong SIDC project ay nasa ilalim ng design and build contractor na China Road and Bridge Corporation. Bilang paghahanda sa pagtatayo sa ibabaw ng tubig, natapos na ang mga craneway sa magkabilang panig ng proyekto sa Samal at Davao City, kasama sa mga patuloy na gawain ang pag-install ng mga permanenteng casing at platform para sa marine viaduct at mga pangunahing seksyon ng tulay ng navigation. Samantala, ang Detailed Engineering Design, DED, ng proyekto ay 97.9% na ngayon kasunod ng mga kamakailang pag-aproba ng DPWH Bureau of Design para sa mga pangunahing elemento ng substructure at superstructure, na naglalapit sa yugto ng disenyo sa finalization. Target na magbukas sa trapiko sa loob ng termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., bilang isang makabuluhang milestone sa programang Build Better More ng gobyerno, ang tulay ay tatayo bilang isang pangunguna sa makabagong inhinyero, na idinisenyo upang matugunan ang hinaharap na paglago sa Mindanao. Ang tulay ng SIDC ay aabot sa Pakiputan Strait na may kahangahangang extra-dosed na pangunahing tulay, na nagtatampok ng 275-meter main span at isang vertical navigation clearance na 47-meter, dalawang pylon, bawat isa ay tumataas ng 73 meter sa ibabaw ng antas ng dagat, ay susuportahan ang pangunahing seksyon ng tulay, na nagpapahintulot sa maritime traffic na dumaan sa ilalim, sa saklawin ng mismong marine crossing ang humigit kumulang 1.62 kilometro, na umaabot sa pinakamataas na lalim ng seabed na 40 metro. Ang ambisyosong proyektong infrastruktura na ito, na pinondohan sa pamamagitan ng Official Development Assistance, ODA, sa ilalim ng Government Concessional Loan mula sa China, ay may tinatayang kabuoang halaga na 23.52 billion pesos. Ang tulay ay isa sa 12 mega project na nakalista sa Build Better More Infrastructure Program ni Pangulong Marcos Jr.,
na binanggit niya sa kanyang 2023 State of the Nation Address. Samantala, ipinakita ng DPWH ang mahalagang pag-unlad sa Bukana Bridge construction sa lungsod ng Davao, ang pagtatayo ng 1.34 kilometrong Davao River, Bukana Bridge ng Department of Public Works and Highways, DPWH, ay tuloy-tuloy na umuusad, kung saan mahigit kalahati na ang natapos, wala pang isang taon matapos magsimula ang proyekto noong November 2023. Sa kanyang ulat sa inspection kay DPWH Secretary Manuel M. Bonoan, sinabi ni Senior Undersecretary Emil Quesada na ang mga gawaing sibil ay nagpapakita ng malaking pag-unlad na may accomplishment status na ngayon ay umaabot na sa 53.76% at inaasahang magbubukas sa trapiko bago matapos ang 2025. Ayon kay Senior Undersecretary Sadin, ang kamakailang pag-unlad sa Bukana Bridge Project ay nagpapakita ng walang humpay na pagsusumikap at pangako ng DPWH sa pagtupad sa mga layunin at pananaw nitong iconic na infrastruktura sa Davao City na malaki ang maitutulong sa pagpapatibay ng isang advanced at napapanatiling pambansang network ng kalsada ng bansa. Sa kasalukuyan, ang 4-lane na may 6-span na extra-dosed bridge at ang mga approach na kalsada nito na tumatawid sa Davao River ay umabot na sa mga makabuluhang milestone sa mga foundation works, pagbuhos ng pylon para sa Pier 1, pag-install ng mga form traveler bilang paghahanda para sa superstructure, at bukod sa iba pa. Ipinatupad ng DPWH Unified Project Management Office Bridges Management Cluster, UPMOBMC, sa pamumuno ni Project Director Rodrigo I. De Los Reyes kasama sina Acting Project Manager Norifel Teddy G. Cadiang, at Project Engineer John Christian Tigaden. Ang Bukana Bridge sa kahabaan ng Davao City Coastal Road ay magsisilbing alternatibong ruta para sa dumaraming bilang ng mga sasakyan patungo sa kasalukuyang urban road network ng Davao City. Ang Bukana Bridge ay nagtatampok ng mga advanced na structural component at engineering innovations na nakahanda na magbigay ng mahusay na koneksyon sa transportasyon sa Davao City, na nagsisilbi rin bilang mahalagang bahagi ng Coastal Bypass Road na tumatawid mula Rojas Avenue hanggang Bago Aplaya. Pinondohan ng China Aid Grant, ang proyekto ay nasa ilalim ng kontrata sa China Road and Bridge Corporation, CRBC, sa halagang 3.126 billion pesos. Ang pagkumpleto ng proyektong ito ay higit na magpapalakas ng mga bagong pagkakataon sa ekonomiya at pag-unlad sa Davao City.